Rekaramasakaramaseka, we cancel every thought. We take that into captive, Lord, lahat ng hindi galing sa iyo in the name of Jesus, and we plead your blood over now as we discuss this word, oh God, from you. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God mga kapatid. So tayo po ay dumako po sa ating pag-recap no ng ating mensahe. So as I mentioned po no last year o last December bago po tayo mag-Christmas break, ating pong tinakil po at itong diniscuss po yung employer spiritual gifts o gamitin po natin ang ating mga spiritual gifts. So pero bago po tayo magpatuloy sa ating recap at dumako po tayo doon sa ating pag-dissect po no sa pag-aaral po ng spiritual gifts no. So marahil po no nakatanggap po sa atin ng mga regalo po ang bawat isa ng taong 2024, last month ng taong 2024, last holiday season ng Kapaskuhan at New Year, no? Pero ang may tanong po ko sa inyo, no? Nagamit niyo na po ba ang inyong mga regalo? Ako po ay nagamit ko na din yung mga iniregalo po sa akin, no? For sure po yung iba po sa atin, lalo pong mga pangangailangan niyan like damit, no? Or mga pagkain, kung may chocolate, marahil po ay nakain nyo na po ang inyong mga regalo po o nagamit nyo na po at nabuksan nyo na po ang inyong mga regalo. Sa ating pag-aaral po dito po sa spiritual gifts po natin, no, katulad po ng ating mensahe, nagamit nyo na po ba ang inyong mga spiritual gifts? So at the end of this pag-aaral po no, sa 2 Saturdays po natin, I pray, we all pray na magamit po natin yung spiritual gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon para sa taong 2025. Tandaan po, ang regalo po ay hindi binuburo, binubuksan at ginagamit para ikaw ay maging pagpapala pa sa iba. So ano po ang mga spiritual gifts po na ibinigay po ng Panginoon po sa bawat isa? So ngayon, samahan niyo po ko sa 2 Saturdays pa natin as we dissect, no? Ano po yung mga spiritual gifts na meron kayo? So at the end of actually next Saturday, mag-aano po tayo no sa next Saturday to, magbibigay po ko sa inyo ng spiritual gifts exam. Doon sa exam na yon, malalaman niyo po no yung ano pong spiritual gifts po kayo at anong offices po kayo na kabilang. Malalaman po ninyo yan doon po sa exam na ibibigay ko next week. Kaya po, umattend po tayo next week din po mga kapatid. Praise God. So, balikan po natin ang ating mensahe nating binasa. So, balikan lang po na research recap lang tayo. Bakit po may spiritual gifts, no? Ito po ay isinulat ni Paul sa mga taga-Korinto, doon sa Church of Corinth. Bakit po, no? Unang-una, bakit ito pinag-aaralan ng isang Kristiyano? Kasi po, kaya na sinabi ni Paul, I do not want you to be ignorant. Okay po? So tayo po ay binigyan ng Panginoon ng mga tools, no? ng mga gift, no? At ayaw po ng Panginoon Diyos na tayo po ay maging mangmang po doon sa mga ibinigay niya po sa atin. Amen po ba? Na ang buhay po natin ay victorious na. Amen po. Tayo po ay lumalaban sa kaaway sa buhay na ito para hindi manalo. Tayo po ay lumalaban from victory dahil tayo po ay panalo na. At meron po tayong binigay ng Panginoon Diyos na mga gifts, no? Because we are already victorious dahil 2,000 years ago, tinapos na ni Jesus Christ on the cross ang laban. At we have spiritual gifts from the Holy Spirit na ibinigay ng Panginoon. So unang-una, the Holy Spirit is the source of all gifts, no? Because we have same Spirit. Ano pa yung same Spirit na yan na nagbibigay? Walang iba kundi ang Holy Spirit, same Lord at same God. Walang iba kundi ang Triune God na which is the Father, Son, and Holy Spirit. So iisa lang po ang Spirito po na nagnanalitay po sa atin at nagbibigay ng mga spiritual gifts po na ito. At nagmamanifest po sa mga buhay natin. So as we move along, no, sabi nga po sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you.
And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So, alam niyo po yung mga disipulo po yung mga disipulo po na yun, 12 apostles po, ay sila po ay lumarga po no sa pag-iebanghelyo no, sa share ng salita ng Panginoon. Hindi lang sila basta lumarga lang o pumunta lang sa mga iba't iba't mangaral ng salita ng Diyos. Sila po ay merong kaakibat na kapangyarihan ng banal na espiritu. Dahil hindi naman nila kayang kalabanin ang bawat hamon ng kaaway kung walang power ng Holy Spirit. Amen? Paano natin mapapangaral no, ang salita ng Diyos kung walang signs and wonders? Yun po ay magpa-follow po. Kailangan po yun. Kasi we cannot fight the flesh and evil things by our own might, own strength, own flesh. Kundi magagapi lang po natin ang kaaway through the power of the Holy Spirit. Mark 16:17 to 18, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and they drink anything deadly. It will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Pakimit na lang po mga kapatid. Thank you po. Praise God. So yun po, no? So when the Holy Spirit comes upon us, as we share the gospel, habang tayo nangangaral ng salita ng Panginoon, signs and wonders accompany us. Because we have the Holy Spirit, we have the power, we have the gifts of the Holy Spirit. So lagi po natin tatandaan yan. Hindi po yan head knowledge lang. Hindi po yan own ability. Hindi po yan own strength. Tandaan po natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay para sa Panginoon, hindi po natin ito sa ating sarili. Ito po ay para sa Panginoon, para po sa mga lost no, na kagaya natin dati na wala pa sa Panginoon. Amen? So punta na po tayo dito sa ating topic po. No, na every believer has given a gift in every work or service. As I've mentioned, na-mention dito yung 9 gifts of the Holy Spirit na tinapik natin last December. So in every service, balikan po natin, no? In every service. So ibig sabihin, itong 9 gifts of the Holy Spirit na nasabi dito sa Corinthians, ito po pala ay pagsaserbisyo natin sa iba. So ibig sabihin, hindi ilang ito para sa iyo. Hindi po ito binuburo. Ito po ay dapat i-share, ibahagi. Dahil tayo po ay isang katawan, no? Katawan po tayo ng Panginoong Hesukristo, at dapat itong gift na to ay itinutulong, siniserve po natin ang bawat isa through the gift that we have. Okay, so ano po yon? So balikan po natin, no? So word of wisdom, ito po yung unique ability to speak worth the wisdom of God, especially in an important situation. So nakita po natin yan, si Stephen sa Acts 7, sa Acts 23, si Paul, that they have given the wisdom of God. No? Pero actually malalim ang supernatural gift na to. So kung bibigyan kayo ng mas in layman's term no, na explanation nito, it is the ability to gain supernatural, instantaneous word of wisdom on navigate moving forward in present and future situations. So example, ang word of wisdom, merong isang pastor, yung asawa niyang babae, yung pastora, meron siyang word of wisdom. So paano yung word of wisdom? Sabi nga nung asawa niya, yung asawa ko, yung pastora, siya, pastor's wife, meron daw siyang word of wisdom. Bakit? Hindi naman siya marunong kumbaga kumalikot ng mga bagay-bagay. And yet, suddenly, the Holy Spirit give her the word of wisdom how to solve things. So pinapakita sa kanya ng Holy Spirit yung present situation and future situation kung paano sosolusyonan yung bagay na yon. God has given her the wisdom how to navigate, how to provide solution on that present at future situation. So yun daw yun yung isa sa one practical example nung yung may mga gift na ganito. So yung pastora daw na yun, nagugulat yung asawa niya, yung pastor na hindi naman siya marunong
kalikot na mga ganito, kaya mag-ayos ng mga bagay-bagay. Pero nagagawa ng asawa na yun, uh, how to solve difficult things kasi pinapakita ng Holy Spirit, no? The present and the future situation and how to solve those things. So actually, sabi din, no, uh, ang word of wisdom also is a supernatural gift na it is God's prescription on a person. Anong prescription? For example, pag pumunta ka sa doktor, di ba, meron diagnosis, tama, through lab test. Yung prescription, ano yung ipe-prescribe mo na kapag meron siyang nakita sa iyo ang doktor na sakit, kuwari, meron sakit sa kidney, so, magpe-prescribe ngayon yung doktor. Ito yon. So, on the word of wisdom pala, hindi lang pala siya just a wisdom na ipapakita yung present and future. Ang word of wisdom pala is really God is prescribing ano yung dapat gawin to be a given a solution or particular circumstance. Kaya ang supernatural siya na hindi lang siya basta-basta wisdom. Paano mo nakuha yung wisdom na yan? Paano mo nagawin solusyonan yung bagay na yan? It is supernatural. Hindi siya nagigain siya basta-basta. It is through the gift of the Holy Spirit, the word of wisdom. Is God, magpe-prescribe ang Panginoon na, ito yung gagawin, ito yung specific. Magugulat ka na lang, ito pala. Ito pala. Bakit pala pinapupunta ng Lord dito? Kasi ito yung tama. Kasi may mangyayaring accident. No? This is a warning na miniprescribe ng Panginoon, ito yung way, ito yung gawin mo, ito yung tama. So this is the word of wisdom, is God providing a solution on that situation. Okay po, yan po ang word of wisdom. So punta naman tayo sa word of knowledge. Ang word of knowledge is unique ability to declare the knowledge that could only be revealed supernatural as shown in Jesus. Sa Matthew 17 at ng kay Paul sa Acts 27. So ano yung example po niyan, no? So in layman's term, bigyan ko po kayo ng mababang explanation. Yung nada-download mo yung information in the past at present. Okay? Nada-download mo yung information in the past and present. Paano ba tayo nagbibigay ng information sa kapwa-tao natin? Tayo, personally, nakakuha tayo ng information pag nagbabasa tayo at may nagtuturo sa atin. Tama? Tayo po ay nag-aral ng elementarya, high school, at college. Yung knowledge ay pinasa sa atin ng mga teachers. Tama, no? Pero ang word of knowledge na gift, hindi mo naman alam yung bagay na yun, pero nakuha mo yung bagay na yun, bakuha mo yung knowledge na yun. Not on your own, but through the gift of word of knowledge, through the Holy Spirit. So pinapakita yung past or present. For example, merong isang pastor na nandun siya sa healing ministry. Healing ministry. Sabi ng pastor na yon, sabi niya, pinakita sa kanya ng Lord na merong pangalan na ganito yung name. Nakalimutan ko, Michelle ba yung name na yon? Basta may sinabi babae, name ng girl daw, habang nasa evangelistic event siya noon eh. Tapos, pinakita sa kanya ng Lord din yung sickness o disease ng babae. Yun yung word of knowledge. Hindi mo, actually, by natural means, hindi mo yun makukuha unless sinabi sa'yo yung knowledge na yun. Tama, no? For example, meron din mga accurate na, super accurate talaga, na may mga pastor din na, o yung mga ibang mga manggagawa ng Panginoon na may word of knowledge na, pati phone number alam. Alam niya yung suot mo kahapon. Tama, present, past saka present. Nalalaman, no? So, ang word of knowledge is also a God's diagnosis. Kung ang word of knowledge, ay word of wisdom is prescription, no? Ito yung gawin mo, ito yung pinapakita sa ni Lord from present and future. Yung word of knowledge is past or present na diagnosis ng tao. Pinapakita ng Holy Spirit ano yung kalagayan ng tao. Ano yung specific information o biography ng tao na yun. So kadalasan, wag po tayo ma-confuse, ang word of knowledge at word of wisdom, hand-in-hand silang nagwo-work. Minsan magkasama silang nagwo-work. Kuwari, when you operate, pag sinaba ka ni Lord, kuwari, nasa isang mission trip ka, o nasa isang prayer meeting ka, or nasa isang gathering ka, nasa Bible study ka, no?
minsan sabay yang gumagana, sabay yang na gumagana yung word of knowledge at word of wisdom, no? If God is want to help that person, and ikaw naman, anong dapat mong gawin? Gamitin mo yung gift na yan to encourage, to help, to serve that person. Amen? So word of this, actually may mga nakikita ako din na ah, lalo yung mga unbeliever, nagugulat yung unbeliever, paano mo nalaman? Paano mo nalaman yun? Bagay sa akin. That's the word of knowledge. Di ba? Nagulat na kami, paano mo nalaman yung ano? Wala nga nakakaalam niyan eh. Ako lang sa kasi Lord eh. That's the word of knowledge. Amen? So, punta naman tayo sa prophecy. So, ang prophecy is the telling forth of God's message in a particular situation, always in accord with His word and His current work. Sometimes, this has the character for telling us the future. So, isang example dito sa Biblia, si Prophet Agabus nung kay Paul, no? Sinabi niya na may mangyayari sa kanya sa Roma, ganon, may prison siya. So pinakita sa kanya ng Holy Spirit. So may gift of prophecy siya. So siya si Prophet Agabus. So makita niya rin na yung pinakita si Paul din, meron din siya nito na pinakita sa kanya ng Diyos na siya ay magkakaroon ng paglilitis, no, kay kay Caesar, at yung ano nila, yung barko na sa kanila ay lulubog, masya-shipwreck. Pinakita na sa kanya beforehand. So that's the gift of prophecy. Also, ang gift of prophecy is having God's heart who God is. For example, no, ang gift of prophecy is not just pinapakita sa iyo ni Lord yung mangyayari dun sa tao. It is God's heart of it's who God is. For example, I was received many times na mga gift na mga prophecy, word of prophecy. Ni-record ko 'yon. Nakikita ko sa word of prophecy, and as I listen to the gift of prophecy, it is also talaga encouraging. Encouraging. Ibig sabihin, pinapakita ni Lord yung mangyayari sa tao, pero may explanation. May explanation si Lord sa prophecy. Bakit? This is God's heart. This is God's message. Ano yung ginagawa ni Lord behind the scene? For example, if God pinakita sa iyo ni Lord na kuwari magkakaroon ng tsunami banda dito sa kuwari sa Southern Luzon, magkakaroon ng tsunami, ganyan due to an earthquake. Ano yung message ng God about it? Yun ba warning? Yun ba ay part ng end time? Yun ba ay may ginawa ba ang mga tao bandang south doon sa city na yon? So ano yung ginagawa ng God doon? What is the specific working ng God? Kasi ang prophecy, this is about God's heart. Hindi lang yung basta na ipapakita ng God ano yung mangyayari, but what God is saying. Kaya 'di ba, yung prophecy is always aligned also in the written word, which is the Holy Bible. Dapat naka-align talaga 'yan, no? Kaya nga meron mga false prophets na tinatawag. So this is all about God's heart, what God is doing. Ano yung ginagawa niya sa sitwasyon na to? Kaya kung mapapansin nyo, kung babasa natin sa 1 Corinthians 14:1-3, sabi dito, sa verse 3, but one who prophesies strengthens others, encourages comfort. So pag nagpo-prophesy pala, pag may gift of prophecy pala, nagpapatibay, nag-i-encourage at nagko-comfort. Okay, ulit to. Nagpapatibay, nag-i-encourage, nagko-comfort. So, mapapansin nyo, pag nagko-prophesy pala, even though that there is a warning, even though na meron paparating warning na sinasabi si Lord o rebuke o correction ng Panginoon, nanggagaling pa rin yun out of love. Diba? So makikita natin yung character ng God in the word of prophecy because that is all about God's heart. For example, if God told that person to the gift of prophecy na itong lugar na to, masusunog to, magkakaroon ng apoy, bakit? So to the word of prophecy, for example, God is saying that people should humble themselves, should repent. That's why I'm doing this because I'm
I'm protecting my name. Basahin niyo yung mga libro sa Bible ng mga major prophets. For example, ako ay nasa book of Ezekiel right now. Napansin ko doon, si Lord, si Ezekiel, so literally, meron naman talaga siyang ano, no, kung mabasa nyo, he is a prophet, he has the gift of prophecy. At nagugulat ako doon, tandaan nyo to kahit si Lord nagbababa ng judgment at avenge, no? Papansin nyo kasi doon kasi matigas ang ulo ng Israel noon eh. Kung binabasa ko sa book of Ezekiel na yon, habang nagpa-prophesy si Ezekiel, may nabasa ko na nag-strike sa akin doon. Sabi ng Lord, hindi ko naman talagang gusto na patayin ng mga wicked. Gusto ko silang mag-repent. At i-stop ko itong punishment na ginagawa ko. Nung nakita ko yon, nung nabasa ko yon, it is really the heart of God. The heart of God, even when He is doing something, a judgment in a particular city, in a particular situation, may ginagawa siya, nanggagaling pa rin yun sa out of love. Kung mapansin nyo, si Ezekiel, he is a watchman as well. Watchman siya ha. Sabi ni Lord, pagsabihan mo yan, pag hindi pagsabihan mo yan, ikaw ang mananagot. No? Pero pag hindi sila nakinig, hindi na ikaw accountable. So nakikita niyo doon na si Lord really nagbibigay ng chances sa bawat isa, even though na yun ang ginagawa niya. So, mga kapatid, sa gift of prophecy or the word of prophecy na tinatawag na or prophetic message, doon mo malalaman ano yung ginagawa ng God. So you're able to hear, to see, to feel. No, minsan dadaling ka pa, hindi mo lang siya nakikita, nafi-feel mo pa, nahi-hear mo pa ano yung ginagawa ng God. So that's you are flowing in the gift of prophecy. So for example, meron yan dun sa Bible na I think si Peter yata yun. Ramdam niya. Hindi lang siya basta vision. I think it was a trance, no? Nararamdaman niya talaga na nandun siya sa lugar. No? So that is really a gift of prophecy. The Lord strengthens, encourages, and comforts people. So yun lang po hindi lang po yung basta pinapakita. But ano yung mensahe ng God? Bakit may ganun? So that's the gift of prophecy. So the gift of faith. So though faith is an essential part nating mga Christian life, no? So tayo, we have the gift of faith is the unique ability to trust God against all circumstances. For example, si Peter, di ba, lumakad talaga siya dun sa water. Talagang may gift of faith. Pero take note, no, again and again, ang itong 9 gifts of the Holy Spirit, hindi lang po ito sa sarili. Ito po ay ginagamit to serve others. So ang gift of faith as well, mga kapatid, is when you speak the word of God, when you speak about God, you are able to stir up faith in others. For example, ang nakita ko dito ay si Catherine Coleman. Si Catherine Coleman, he's a famous teacher in healing ministry. So when she able to speak about God, alam mo yung mga tao nagkakaroon talaga ng faith, supernatural faith sa Lord. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng miracles, healings doon sa kanyang healing ministry. So yung mga tao na to talaga, it's not just they have faith, they able to stir up the faith of the people. But when they speak out the word of God, magugulat ka na lang, grabe, sobra akong na-increase yung faith ko. So that those people has the gift of faith. Next, gift of healing. So gift of faith of healing, kadalasang tie-up din ito mga kapatid, no? So lalo na pag nasa healing events, no, healing ministry, sabi dito, this is God's healing power, either given or received, has been repeatedly documented in the New Testament. Marami po dyan sa New Testament. Si Peter, una na lang yung pilay, no? Pagaling niya, lumakad, no? Because he has the gift of gift of healing. So,
Gaya po ng sinabi ko, kadalasan tie up ito ng gift of faith. Ikaw ba naman may gift of healing, wala kang faith sa Panginoon? Because this is supernatural. This is not of your work. This is the work of the Holy Spirit. Amen. So, ito po yung mga tao talaga na nakadalasan na nandun po sa healing ministry. Next, again, tie up din ito ng miracle ng healing at faith, yung working of miracles, no? So, ito po is literally galing po ito yung word na miracles, no? Acts of power. So, ito po yung Holy Spirit, ino-override niya yung laws of nature. For example, nagkaroon ng miracle, no? Eroplano. Yung isang engine niya nasira kasi merong ibon na sumalpok. Ano mangyayari? Magka-crash na sana yun, di ba? Eh ikaw, nag-pray ka. Nag-pray ka and you have the gift of miracles. And God purposely allowed it, no, na mangyari yun. Will niya yun. Nagulat na lang yung mga tao, ha? Hindi bumagsak ang eroplano. Supposed to be by law of nature, by law of nature, malakas yung hangin, may turbulence sa air, babagsak na yung eroplano. Alam mo yung mga himala na ganyan, that's the working of miracles, no? So, gaya ng sinabi ko, ito ay work hand in hand with the healing, the gift of healing. And also, sabi ko nga din, itong mga gifts na to, minsan lahat sila ay nag-work, mga kapatid, sabay-sabay. So, again and again, ay next, nakalimut na ano na to na slide ko, mga kapatid. So balikan pala, may addition pala ako sa gift of prophecy. Ang prophecy is also God's prescription in a person. Balikan pa natin, ang prescription is word of wisdom at prophecy. So ano yung gagawin, ano yung pinapagawa ng Panginoon. Ang diagnosis is yung word of knowledge. So karagdagan po yan. So gift of prophecy is in turn so that everyone may be instructed or encouraged. So punta naman tayo sa gift of discerning spirits. Ito yung ability to tell the difference between the true and false doctrine, between what is holy, what is of the Holy Spirit and what is not. For example nito sa Bible, si Paul, yung babae na may fortune teller o nanghuhula, nagsasabi siya, ito na sila yung mga servant of God. Tama naman, di ba? Wala naman problema doon. Pero ang nagsasalitang spirit doon, pinakita ng Holy Spirit kay Paul, which is to the gift of discerning spirits, which is the spirit of Python. Okay? Or spirit of divination, mga kapatid. So, that's from the demon. It's not from the Holy Spirit. So, ang discerning spirits din, you are able to hear, are you able to feel, no? Nafi-feel mo na parang alam ko na nagsisinungaling siya. Hindi po ito kutoba, hindi po ito suspetsya. Wag po natin, wag po tayo ma-confuse. Kasi tayong mga tao, meron po tayong mga preferences at biases. For example, kilala mo na yung tao. Minsan, nagiging judger na tayo, no? Parang ganon. Ay, kasi ganyan yan. Ganyan yan. Hindi po yung discernment. Ang kutob po, hindi rin po discernment. Ang suspicious, pagiging suspicious, panghihinala o tamang hinala, ay hindi po discernment. Ang discerning of spirit, is not by your emotion, is not by your preference, is not by your own judgment. Ulitin ko po, it's not by your preference, it's not by your own biases, it's not by your own judgment. Ito ang sinasabi ng Holy Spirit, ito yung pinaparamdam at ito ang nakikita. For example, I have a friend also in the prayer ministry noon. Sabi niya, Kuya Sam, nakikita ko na mayroon siyang spirit of depression, may demon doon, no? May spirit sa behind. So that's the gift, the discerning spirits. So she was able to see the spiritual realm. Nakikita niya, hindi lang nararamdaman. So
nakikita din niya yung activity. For example, in a church setting, ah sabi ng pastor o brother or sister na, I saw angels here. Hindi mo naman nakikita sa mata mo. Eh may mga gift of discerning spirits meron doon. Nakikita po nila yon at nararamdaman nila yon. Or you're able walk in the, for example, naka-experience na ako na sa church namin eh. Hindi ko naman siya dati hindi ko naman nakikita. Pero sila nakita nila, able, pero ako na ano ko lang, nafe-felt ko lang na there is something na presence na holy sa place. Alam kong ramdam ko na this is not something human, but this is of God. That is discerning spirit. So you're able to detect, nadidetect mo kung sa ito si demon. For example, yung preacher as well, kung siya ay, o brother o sister mo, kung siya ay nagsisinungaling sa'yo, hindi. Kahit nakangiti pa yan, kahit nakatawa pa yan, alam mo na meron siyang spirit of anxiety. Alam mo na meron siyang spirit of fear. Alam mo, meron siyang spirit of lie. Pinapakita eh. Pinaparamdam. So that's the discerning of spirit. So maganda rin ito kasi this is a protective gift din sa church sa church. Bakit? Eh ikaw ba naman maglalagay sa ministry na ano eh, tapos yung mga na hindi filled with the Holy Spirit at sinasabi sa iyo ng Holy Spirit, hindi siya ang nararapat para diyan sa posisyon niyan. Papakita sa iyo ng Holy Spirit 'yon. 'Di ba? So we're able to guard ourselves. For example, hindi 'yon sa pagsususpetsa o pagja-judge, no. Iba yung judgment po, wag po tayong doon. Dapat para at brother, dapat yata hindi mo siya pwedeng samahan doon. Kasi itong babae na to, meron siyang spirit of Jezebel. Nagkukunwari lang siya na may kailangan siya sa iyo at magpa-pray over. Yun pala, brother, dadaling ka niya, isisudus ka niya doon sa room na kayong dalawa lang. Nagigets niyo po ba yon? Ganun po. So napaka-importante sa body na may mga gift of discerning spirit para hindi po tayo maninlang ng kaaway. Kasi at the end, the last days, no, marami ring deceptive spirit ang nasa church mismo. Kaya the Lord is telling us to be grounded in the Word of God. And also, yung may mga gift na ganito, no, we able to test the spirit. You're able to see the spirit. For example, if the preacher is preaching coming from the flesh, o galing talaga sa Holy Spirit, yun talaga yung binaba ng Holy Spirit sa kanya to tell us our need at that moment. Ano yung pinapasabi talaga ng God. So napaka-importante po nito kasi the church is not operated by programs. No matter man, ang daming programs mo dyan, but without the Holy Spirit, it is man-made religion. It is man-made religion. Okay po? So, because the Holy Spirit is the Spirit of truth. He's the Spirit of truth. He is teaching us what is really true in the Bible. What is really true in the Word of God. Okay po? Saan na kaya napaka-importante po ng discerning spirit? Pero again, may warning dito sa may mga gift na ganito kasi mahirap to in the sense na lalo yung word of dapat nag-ooperate ka sa love. At the end of the day, may love ka. Kasi, example, nakita mo yung tao na nagsisinungaling sa'yo, nakangiti siya sa'yo, di ba? Kasi may spirit ng lie. Alam mo, naglalay naman siya sa'yo. Ikaw naman, hindi mo kayang i-handle yung gift. Di ba? Mahirapan ka. Di ba? What is the purpose of having the gift of discerning spirit kung luciferic naman yung character at attitude natin? Amen po ba? Paniniwalaan ba tayo ng mga tao? Hindi naman tayo paniniwalaan ng tao through na may Jesus Christ tayo through our gifting alone. Paniniwalaan tayo based on our fruit of the Holy Spirit. Amen po ba?
So, yun po. Mahirap tong sa mga ano ko din, mga mga napag-aralan ko din, nahihirapan ito yung sa mga gift ng mga nahihirapan yung ibang mga kapatiran na kasi ang nakikita kasi nila kung ano yung espiritu. So nahihirapan mag-operate in love. But nevertheless, kung nakita mo man na hindi totoo sa iyo yung tao, nagsisinungaling sila, nakita mo yung spirit, your job is to love. Ano pa? Pray. Yun po. Next, the gift of tongues. So ito po yung personal language, no? Between a believer and God. This is also yung tinatawag na praying in tongues and speaking of tongues. Yung tinatawag. So mga kapatid, so dito, paano malalaman natin to give you a background on the gift of tongues or speaking of tongues? Una-una, bigyan ko kayo ng tatlong punto. The Holy Spirit prays for you and the Holy Spirit help us in our weaknesses. For example, we don't know what God wants us to pray for, but yung Holy Spirit po ang nagpipray sa atin with groanings that cannot be expressed in words. So itong verse na to is not directly referencing sa gift of speaking in tongues, pero connected to. Bakit? Punta tayo sa point number 2 natin. Your spirit is one with the Holy Spirit. But the person who is joined to the Lord is one spirit with Him. Okay, tandaan niyo po yan ha. So your spirit is one with the Holy Spirit. So whatever He prays, your spirit prays. Kaya ibig sabihin, when you pray in tongues, the Holy Spirit and praise. Sabi nga, basahin natin yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 13:14. For if I pray in tongues, my spirit is praying. But I don't understand what I'm saying. So, nag-guess niyo po mga kapatid, no? So, pag nagpipray pala akong in tongues, nagpipray pala yung spirit ko. Pero hindi ko man naiintindihan. Okay? So if my spirit prays what the Holy Spirit prays, and if my spirit prays when I speak in tongues, then that means that when I pray in tongues, the Holy Spirit is praying for me, through me. So, ibig sabihin, yung mga syllables na ina-utter mo, si Holy Spirit na yon, mga kapatid. So, when you pray in tongues, you declare aloud in the natural realm that which the Holy Spirit groans in the spiritual realms. Akala nyo walang nangyayari? May nangyayari sa spiritual realm, mga kapatid. So, as we pray in tongues. So, when we pray in tongues, tayo po ay nagpe-pray ng perfect prayer. Minsan nga yung prayer natin, di ba, laging selfish. Aminin po natin yan, di ba? Lagi tayo nagpe-pray sa puro supplication, no? Lord, pahingin naman ito, ganito, parang ganito. Pero, when you pray in tongues, you are praying according to the will of God. Ano talaga yung will ng God sa iyo? Tama mo ba? So, sa tingin niyo, Holy Spirit, magpe-pray yan ng selfish desire? No. The Holy Spirit will pray what is the will of God, what is the mind of God, what is the heart of God, what is the leading of God. Okay po. Kaya when you pray in tongues, you are praying in the Holy Spirit. Okay? So ibig sabihin, when you pray in tongues, you give Him that voice, your voice. Amen? Praise the Lord. So sabi nga sa 1 Corinthians 14:4, a person who speaks in tongues is strengthened personally, but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church. So ang tanong sa atin, so ibig sabihin pala, ang speaking tongues pala, ang pray in tongues, nagpipray, nai-edify nito, nai-encourage yung believer mismo. Paano naman yung iba? Paano naman iba? Kasi sabi dito, yung prophecy, na-strengthen niya yung buong church. Tama nga naman kasi magbibigay ng message ang God, di ba? Na-extend talaga yung buong church. Pero paano naman yung tongues? So, ang na-encourage pala dito is yung tao mismo. Ikaw mismo yung believer, pero yung iba, hindi ba? Mamaya malalaman po natin nga paano
Actually, dito po yan papasok sa interpretation. Basahin po natin sa 1 Corinthians 14 to 27-28. No more than 2 or 3 should speak in tongues. They must speak one at a time, and someone must interpret what they say. But if no one is present who can interpret, they must be silent in your church meeting and speak in tongues to God privately. Okay, so itong speaking in tongues at praying in tongues, ito po ay mga na-experience ko din. Tapos mga uh, at sa mga napag-aralan din natin. No? So, meron ako na-attinan sa isang friend na meron talaga doon na nag-i-speak in tongues ang haba. Tapos maya-maya, mananahimik lahat. Tapos may mag-i-interpret. Yun po, naranasan ko yan, yung nag-church ako sa isang church sa Pasig. Meron po yan noon. Tapos, yung isa naman na pastor na may karanasan diyan, na sabi niya, hindi naman daw lahat ini-interpret. Okay po? Hindi daw pala lahat ay ini-interpret, mga kapatid. So, dito na papasok yung interpretation of tongues. Ituloy na natin. Bakit daw po? Pag hindi naman, wala naman sinabi na si Lord na i-interpret, hindi naman i-interpret. Pero, sabi ng isang pastor na may gift, nasa prayer meeting siya, tapos naririnig niya yung mga pinagpipray in tongues o pinagpipray ng mga tao. Ano yung mga specific na pinagpipray ng Holy Spirit in each one of them through tongues. Nai-interpret niya yon. Sabi nung pastor, alam nga naman i-interpret yun, sabihin ko sa kanila yung ano yung dapat sabihin. Diba? Parang chinismis mo na yon. Tama, diba? Kasi don't get the interpretation of tongues wrong. Kasi nag-i-interpret ka pag mayroong sinasabi ang Holy Spirit through that speaking in tongues para sa body na dapat sabihin ng Lord. Pero kung nagpi-pray ka lang, hindi naman lahat ini-interpret at hindi naman lahat may interpretation. Gets niyo po? For example, nagpi-pray lang ako ng ganito, Rebo Shunda Yabakande na Shanda. Thank you God, thank you Father God. So do we need to interpret that one? No. If God has specific message from the entire church, katulad ng naranasan ko, na-experience ko, ang haba talaga ng tongues noon. Was after noon, followed by the interpretation of tongues. Sabi dito, itong gift na to is this gift allows the gift of tongues to be benefit for those other than the speaker, as they are able to hear and agree with the tongue speaker word to God. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 14:13, for this reason, the one who speaks in a tongue should pray that they may interpret what they say. So yung napag-aralan ko nabasa kong isang pastor na meron siyang gift din. He was able to interpret as well yung tongues niya. Okay. So yun po. So isa-summarize ko po itong 9 gifts na to, no? So, itong 9 gifts na to, actually categorized into 3. So, yung nabanggit po natin kanina na word of wisdom, word of knowledge, at discerning of the spirit, sila po ay under the revelation gifts. Kasi nga, may nire-reveal si Lord. May nire-reveal si Lord. Kaya revelation gifts. The word of wisdom, word of knowledge, discerning spirit. Tapos, yung power gifts naman, ito yung gift of faith, working of miracles, gift of healing. Dito mo talaga nakikita yung manifestation ng Holy Spirit eh. So, ang personal experience ko naman ito, when I was in an evangelistic event, naramdaman ko talaga yung Holy Spirit eh. Alam mo yung nanginginig yung katawan ko eh. Grabe, yung power nandun. Yung ng pastor, nag-give feeling, no? Grabe, ang daming nahihil at that time. So ramdam na ramdam ko din talaga ng panahon na yon. So dati hindi ako naniniwala doon eh. Until
pina-experience sa akin ng God. Kaya noon, naging maingat na ako eh. Ano ko na. Meron naman talagang mga hindi totoo eh. Pero meron naman talaga mga totoo na nai-explain sa Holy Spirit. So you will experience the power of the Holy Spirit working of miracles, no, healing. Next is the utterance or inspirational gifts. So utterance, voice, no, prophecy, ito yung diverse kinds of tongues at interpretation of tongues. So yan po. So ito po yung nakakategorize itong tatlong ito. Itong mga 9 gifts na to. So again, sa ating pagtatapos, kasi yung next gifts na ating pag-aaralan, kumbaga yung fivefold gifts, so next week po natin yan pag-aaralan. So, dyan po muna tayo. But, may iiwan po ko sa inyo na mensahe na tatatak po sa ating lahat. Sabi nga sa 1 Corinthians 13, no, sabi dito, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Maingay lang daw pala ako pag wala akong pag-ibig. And though meron man akong gift of, tongues, no? Para maingay daw ako na cymbal lang eh. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains but have not love, I am walang nothing. Wala daw kwenta, wala daw halaga. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned but have not love, it profits me nothing. Bali wala po lahat. Yung mga 9 gifts na yun. Kung walang pag-ibig. Again and again, 1 Corinthians 16:14, do everything in love. God is love. Yes, there are warnings. God is wrath din, no? O kasi nyo, God is full anger, lalo sa pagbabalik niya, no? He will bring judgment on earth. But, again and again, balikan natin yung gospel. Ba't niya ba pinadala si Jesus? Because He loves us. Ang dalangin ko po sa bawat isa, even gaano man ka difficult, gaano man kapasaway, ang ating mga brothers or sisters, o ano nga ating mga inaalagaan, let us use all these gifts in love. I think that's a very big revelation po sa ating lahat. Not out of condemnation. For anyone is in Christ, there is no condemnation. Kaya nga, nung napag-aralan ko din sa church namin, may mga, lalo sa prophecy, may mga guidelines doon eh. How you say it, timing, kailangan ng ganun. Hindi rin siya basta-basta ibinababa pag binigay sa iyo ang Panginoon. Again and again, we must do everything in love. So tayo po'y manalangin mga kapatid. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, sambahin sa iyong banal na pangalan. You are holy, holy, holy Lord God Almighty. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for all the gifts that we have. Binigay mo po ito sa amin para i-reflect ang glory mo. Hindi namin glory, O God, but glory mo. All these gifts belongs to you, and we are all just stewards of these gifts. Thank you, Holy Spirit. May we continue to walk in love, in humility. Wala kami may pagmamalaki. Kasi Lord, itong 9 gifts na to, pahiram mo lang to sa amin. This is supernatural. Bilang isang tao, bilang isang taong nasa laman, nasa flesh, nasa body, hindi namin kaya, Lord, gampanan ang pagiging anak mo at paggampanan ang pagbabahagi ng banal na ebanghelyo kung wala ang iyong kapangyarihan, kung wala ang Holy Spirit who is living in us.
Teach us to become humble. Teach us to love as we use these gifts in these very last days. Father God, may we continue to glorify you. May these gifts points to you alone. Sealed us with your blood as we pray, as we use these gifts moving forward. Maraming salamat, Panginoon. In the name of Jesus, we all pray. Amen and amen. So yun po mga kapatid, kung may mga questions po kayo, malaya po kayong makapagtanong.